Si Mang Benny Abante na isa sa mga gustong-gustong digdikin si Vice President Sara. And because she is not present, she is actually insulting the second institution that should scrutinize the budget of the Vice President. Habay may tinatagong baho rin pala, habay ang mga certified DDS abay bigla na namang napa-lifestyle check. Hinumpisahan ng mga DDS sa Louis Vuitton belt na nakakahalaga ng 37,000 pesos. Sumunod naman ang Rolex Sky Dweller Yellow Gold na nakakahalaga ng 2.5 million pesos. Pangatlo ang Rolex din na Blue Submariner na nakakahalaga ng 2.7 million pesos. Pang-apat naman ang VIP Bulletproof 2024 Cadillac Escalade ESV Armored na nagkakahalaga ng mahigit 18 million pesos. Wow naman, Manong Abante! Oh my God! Alright, welcome back to my channel mga guys, and good morning sa inyo lahat. At good morning din sa inyo Mr. Abante. Mr. Orong Solong, naalala nyo kami? Good morning po sa iyo, Bishop. Bishop ka pala. Alright mga guys, today sasamahan natin si Congressman Abante. Ihimayin natin at susuriin natin kung ano ang opinion ng taong bayan sa inyo, Mr. Abante. Meron kaming bagong nakita na medyo interesting, Mr. Abante. Kasi ang yabang mo kasi doon sa sa Kongreso, para mo nang tuklawin si Marcoleta. Alright, today mga guys, mag-react tayo dito sa opinion ng taong bayan dito sa mundo ng social media. Patungkol dito kay Mr. Abante. Yan, ito si Orong Solong. Alright, Mr. Abante, samahan nyo kami. Tingnan natin kung ano ang opinion ng taong bayan about sa iyo. Alright, hindi ko na kukumpletuhin kasi makikita mo rin dito eh. Alright, Mr. Abante, sit back and relax, okay? Let's go. Si Mang Benny Abante na isa sa mga gustong-gustong digdikin si Vice President Sara, habay may tinatagong baho rin pala, habay ang mga certified DDS abay bigla na namang napa-lifestyle check. Hinumpisahan ng mga DDS sa Louis Vuitton belt na nakakahalaga ng 37,000 pesos. Sumunod naman ang Rolex Sky Dweller Yellow Gold na nakakahalaga ng 2.5 million pesos. Pangatlo ang Rolex din na Blue Submariner na nakakahalaga ng 2.7 million pesos. Pang-apat naman ang VIP Bulletproof 2024 Cadillac Escalade ESV Armored na nagkakahalaga ng mahigit 18 million pesos. Wow naman, Manong Abante! Ang yaman naman pala. Ang opinyon ng DDS na si EP Jugalbot. Benny Abante, magkano ang bili mo ng bulletproof Cadillac Escalade mo? Brand new ba yan? Nakalista kasi kung brand new 2024 model ay nasa mahigit 18 million pesos. Magkano na ang sweldo mo bilang congressman? Magkano ba ang kinikita mo dyan sa simbahan mo na MBBE kung saan ikaw ay isang umanong bishop? Curious lang kaming mga taxpayer. Ang yaman naman pala ni Manila City Congressional District Representative Benny Abante, yung sinasakyan niya na bulletproof ay nagkakahalaga pala ng mahigit 18 million pesos. Wow! Nakakamangha po sa yaman si Bishop Benny Abante. Good morning mga hampas lupa. Iba talaga pag congressman ka na, pastor ka pa. Abante de Calibre Yabang Starter Pack. Louis Vuitton belt 37,000 pesos. Rolex Blue Submariner 2.7 million pesos plus. Rolex Sky Dweller 2.5 million plus. Heto naman ang opinion ni Ms. Cruzette Laureta Chu. Good morning, corrupt congressman. When we post your expensive cars, your big houses, your luxury watches, your children in expensive schools abroad, your exploitative businesses, everything that doesn't correlate with your SALN, we're not posting it para magchismisan lang kami. What we're doing is showing the military, the PNP, the Navy, the Coast Guard, the judges in the judiciary branch, the kind of people you are. Uy, Rolex, Mr. Abante. Diba meron ding mga ganyan si Kimbo?
Para makakasama kayo, binili nyo yan. Saan kaya nyo binili yan, Mr. Abante? Yan mga guys, pinapakita ko lang, Mr. Abante, kung ano ang opinion ng taong bayan patungkol sa iyo. I'm not accusing you of anything. Kasi, with all due respect, Bishop, ganito talaga ang na opinion na ng bayan. Wala tayong magawa. Kaya patuloy tayo. You can buy some top brass, sure, but you cannot buy everyone. Our armed forces risk their lives every day to keep Filipinos safe for all small salary. They see their friends' wife widowed and children orphaned. Pinopost namin para makita ng mga rank and file, mga kafgu, lahat sila. Ang sarap at rangya ng buhay nyo. We post for the benefit of the armed communists who are fighting in the mountains, unaware about the abuse of power some of their own are doing. We post it for Mindanao's poorest who have been suffering for years because of her imperialism in Manila. We post it for the MNLF and the MILF. We even post it for the socially conscious mambabarangs. Alam nyo, at the back of our head, we know and have understood all these years your corruption and your impunity is spending our money. But when we actually break it down to the people, complete with photos, bags na kasing mahal ng buong buhay nila, bags na mas mahal pa sa bahay nila, relo na kayang bayaran ng tuition ng lahat ng anak nila up to college. We make it crystal clear for everyone just how unfair the system is. The Congress need to be purged of corruption. We have become jaded. Wala na kaming pakidapat. Kasi pare-pareho lang naman kayo. Pero sobra na ata na ninanakawan nyo na nga kami, pati yung binoto namin, tatanggalan nyo pa ng budget at ipapa-impeach nyo pa. Sino kayo? Di kaya sobra na yan? Di kaya abuso na yan dahil hinahayaan na nga kayong mangupit at mag-kickback ng walang breakdown. Ngayon gusto nyo pang tanggalin para mas malaya kayong magnakaw ng mas malaki? At huwag tayong mag-pretend that this is for justice. If this was for justice, you would have already solved the 1 billion peso a day flood control project and the shameless excessive wins in the lotto. Huwag na tayong maglokohan. Do not push the Filipino to their limit. Wala kayong maaasahan kay Martin. His money can only protect you so much. His term will end. The people will never allow the people's initiative. He failed before and he will fail again. You are putting this country in chaos. Meanwhile, ang daming namamatay na bata. Ang daming nawawalang bata. Pati pulis, di na safe kasi nilusob sa bahay at pinaslang. Honest kasi. Ang chismis sa Department of Health ay kaya walang vaccine ay naghahanap ng supplier na papayag sa terms ng bagong admin. O diba? Walang konsensya. Kaya magantay ng matagal negotiating while people suffer and die and babies are exposed to illness every day. Ang daming walang pambayad sa ospital. Kinuha pa ninyo ang budget ng PhilHealth na 90 billion pesos. Sobra naman nata. Ang ganda-ganda na nga ng buhay nyo. Aagawan pa ninyo ng benepisyo ang normal na Pilipino who go through SARA. Duplication yung mga mukha ninyo. All your ayuda are also duplications. Tapos susubukan nyo ipa-impeach para ang linakaw kayo dyan para masunod ang pangarap na siya ang maging presidente kasi he is not capable of fighting fair and square in a real election. Kasi speech pa lang, utal-utal na, mukha pang kontrabida. Guguluhin nyo ang Pilipinas at sisirain nyo ang sarili nyo. Marami naman kayong nakuha. Huwag kayong abuso, napupuno na kami. Teka, please lang ha, baka nakakalimutan ninyo. Hindi si Martin Romualdez ang boss ninyo. Kami. Og ang iyahang gaba, dili magsaba. So, yan, di ba, Mr. Abante? Paano yan? Kung magalit man kayo, magalit kayo dito sa mga taong nag-comment, grabe sila makapag-comment tungkol sa iyo. Diba, kung ayaw nyong batikusin kayo, huwag kayo dyan sa gobyerno. Huwag kayong magyabang-yabang. Grabe kayo, ang yabang nyo kay BP Sara. Diyan umaalma ang taong bayan, Mr. Abante. Nakikita namin na you're not being fair. Tapos bishop ka pala. Pero yung mga words mo,
Mukhang ang layo. Ang layo. Ayan, Mr. Abante, tuloy. Na-question tuloy. Yung mga ari-arian mo. Oh, mahal ng sasakyan mo. 18 million. My goodness, ilang bahay na yan sa mga mahihirap. Ano na, sa buong buhay na nila yan, Mr. Abante. Once again, shout out sa mga nanonood dyan hanggang ngayon. Pasensya na po kayo. Bisaya po ako, kaya nahirapan po ako mag-Tagalog. Mali man salita ko, at least naiintindihan pa rin. No? Hindi katulad sa mga taong naglalim-laliman, no? Ang babaw pala ng utak. Sarap naman ilublob sa dagat. Alright. Ayan, Mr. Abante. Good luck sa buhay mo. Sagutin mo itong mga tanong, Kami, naku-curious lang kami. Naku-curious bilyones kasi ang mga pera dyan sa Kongreso na hindi namin malaman kung ano ang napuntahan sa mga proyekto nyo. Bakit hindi buksan? Liquidation by certification? Ano ba yan? Panluloko? Kung kay Inday Sara, kung ano-ano ng investigation na ginagawa nyo, my goodness. Tapos magpa-diskurso kayo. Hindi bagay magdiskurso kayo ng mga check and balance sa lahat ng mga gusto nyo isabihin. Hindi bagay. Hindi bagay. Bagay lang yung mga diskurso na yan sa mga taong may honor. Di ba mga guys? Alright, thank you for watching mga guys. And once again, God bless you all.